The more you see Jesus, the more you know Jesus, the more you will be established, you will be strong sa inyong buhay. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat. Thank you, Lord, for all the healing. Sa oras na ito, ang lahat ng may simptomas ng sakit, dinideklara ko, lahat, kayo'y magaling ng lahat. Sa pangalan ni Jesus, buksan mo ang aming mga spiritual na mata, Panginoon, at makita namin ang lahat ng meron kami na napagtagumpayan mo sa krus ng Kalbaryo para sa amin at sa aming buong pamilya. Dinadalangin namin, ang araw na ito ay araw ng pagpapala, araw ng kapahayagan, araw ng himala dahil sa iyong mga revelation sa aming mga buhay. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo akong kausapin ng isang oras. Sabihin mo po sa katabi mo, hello, hi. Huwag mo akong kausapin ng isang oras, please. Pag nakikita mo nakapikit na ako, gisingin mo ko. Amen? Oh, let's rock. Basa, sabay-sabay. So pag kayo ay, lahat tayo na sumampalataya sa Panginoon, meron na tayong kapayapaan. Amen. Kapayapaan saan? Kapayapaan sa Diyos. Hindi na galit ang Diyos at hindi maaring magalit ang Diyos. So meron na tayong kapayapaan sa Diyos. Kapayapaan sa lahat ng ating mga kasalanan. At pag nanampalataya tayo kay Jesus, yan ang pinakamataas na pasasalamat sa Diyos. Akala natin yung pasasalamat, hindi po ang pinakamataas when you believe in Christ. Amen ba? O, tingin. If you believe in Christ, you already offered the sacrifice of peace. If you believe in Christ, you have the highest form ng thanksgiving sa Diyos. Amen po ba? Yan ang pinakamataas na pasasalamat sa Panginoon. Tingnan niyo po ito. Sabi ng 1 Corinthians, anong meaning ng si Jesus yung sacrifice of peace, si Jesus yung sacrifice of thanksgiving. This is part 2. Part 2 na po ito, ha? Sabi diyan, sabi ni St. Paul, ngayon mga kapatid, pinapaalala ko sa inyo ang magandang balita. O yung gospel. Sa English, gospel. Sabihin nyo, gospel. Yung pangalan ng church natin, Gospel of Christ. Sabi diyan, moreover, brethren, I declare to you the gospel of Christ, which is the gospel. Magandang balita na ipinangaral ko sa inyo, na inyo nang tinanggap, nang siya naman ninyong pinaninindigan. Amen. Sumusulat si St. Paul, si Apostol Pablo, sa mga taga-Corinto, doon sa lugar ng Rome o sa lugar ng Italia at karatig lugar doon. Sabi niya, yung magandang balita na pinangaral ko sa inyo. Verse 2, na sa pamamagitan nito, kayo ay, basa. Hindi ko kayo marinig. Sabi ni Paul, pag sumampalataya kayo sa Gospel of Christ at nanindigan kayo dyan, sa English, save, past tense. Sa Tagalog, ligtas kayo. Ligtas saan? Ligtas saan? Ligtas sa lahat ng kaparusahan ng kasalanan, ligtas sa impyerno, ligtas sa buhay na ito, at mayroon kayong buhay na walang hanggan. Kung yung pinangaral ko sa inyo, sabi ni San Pablo, pinaninindigan nyo, tinanggap nyo, pinanindigan nyo, sabi diyan, ligtas kayo. Kung matatag ninyo itong pangahawakan, pag sinabing pangahawakan, hindi nyo hawak. Yung salita nila doon, dalhin natin sa salita natin, ibig sabihin, talagang naniniwala kayo dyan. Talagang nakadyan na kayo nakadepende sa magandang balita ni Kristo. Kung matatag ninyo itong pangahawakan, maliban, kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Pag hindi nyo yan naintindihan, hindi dyan kayo nanindigan, hindi kayo tumayo dyan, walang kabuluhan yung pananampalataya nyo. Amen ba?
Verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin ding tinanggap. So si Apostol Pablo, kaya siya naligtas, kaya siya naging apostol, dahil sa gospel din. Yun yung tinanggap niya. Ano daw yung gospel? Ano daw yung magandang balita? Na si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Sabi diyan, si Kristo ay namatay. Para saan? Di ko kayo marinig. Basahin nyo. 1, 2, 3. So, bakit namatay si Kristo? Para sa iyo, sa akin, at sa lahat ng kasalanan ng tao. Kaya siya namatay. Kasi kinuha niya ang kasalanan ng tao. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi ka pwedeng mamatay, hindi ako pwedeng mamatay, hindi pwedeng mamatay yung mga tao para bayaran yung kasalanan nila dahil lahat tayo ay makasalanan. Kaya si Kristo na lang yung namatay kasi siya yung walang kasalanan at siya lang kumuha ng pambayad ng ating mga kasalanan. Amen. Si Kristo ay namatay para sa iyo, sa akin at sa lahat ng kasalanan ng tao sa balat ng lupa. Sabi diyan, ayon sa mga kasulatan. Sabi niyo, kasulatan. Sa English, scripture. Scripture. Ano po ibig sabihin ng scripture? Yung scripture ay yung 39 na libro mula sa Genesis hanggang Malakay. Sabi niyo, 39 books. Yung 39 books, ang lahat ng tinuro doon, yung batas ni Moses, yung mga hula ng mga propeta, ay yung kamatayan ni Kristo para sa ating mga kasalanan. Kaya pag binasa mo yung Old Testament, lahat yon, istorya ni Kristo na kumuha ng ating mga kasalanan. Kaya lang nakatago. At siya'y, basa, at ng ikatlong araw, ayon sa kasulatan. Amen po ba? So yung kasulatan, hindi yung buong Bible. Yung kasulatan, yung Genesis hanggang Malakay. Lahat doon, lahat ng mga tinuro doon, lahat ng batas doon, lahat ng hula doon ay patungkol kay Jesus na nagkatawang tao, namatay dahil sa ating mga kasalanan, inilibing, pagkatapos ng 3 araw, ay nabuhay na magmuli. Yun ang storya ng lumang tipan na nakatago sa hayop, sa saserdote, sa araw, sa liwanag, lahat. Kaya yung tao hindi maintindihan yung Bible kasi pag nagbasa ng Bible, naghahanap ng pangligaw. Love is patient. Love is, and love is me. I love you, sweetheart. Yeah. Hindi nakita si Jesus. Amen. O, tingin. 15, verse 1 to 4, tatalunin ko sa verse 14. Sabi diyan, kung si Kristo'y hindi muling binuhay, kung hindi nabuhay sa mga patay si Jesus, sabi ni Pablo, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan at ang inyong, basa. Oh, kung hindi binuhay si Jesus, sabi ni Pablo, lahat ng preaching ko, lahat ng pagtuturo ko, walang kabuluhan, walang kwenta. Maat pa, walang kwenta. Yung pananampalataya nyo rin, wala ring kwenta. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Sa English, if Christ is not risen, your faith is futile, you are still in your sins. Tingnan niyo po, kung ako, nananampalataya kay Jesus, kung si Jesus pala hindi binuhay muli sa mga patay, nananatili pa rin ako sa kasalanan ko. Pag namatay ako, sa impyerno ko pupunta. Dahil nabuhay na muli si Jesus, binayaran lahat ng kasalanan ko, pag namatay ako, saan ako pupunta? Sa langit ako pupunta. Kasi si Jesus, anong katibayan? Kaya pag tinanong kayo, anong katibayan na pupunta ka sa langit? Si Jesus ay nabuhay sa mga patay. Ano ang katibayan mo na pinatawad na ang kasalanan mo?
Basa, si Jesus ay nabuhay na sa mga patay. Sabi ni Pablo, pag yan ang pinaninindigan mo, yan ang pinangahawakan mo, tingin, ligtas ka. Pero pag hindi yan, hindi ko alam kung saan ka pupunta. Sabi ni Jesus, you search the scripture, sinasaliksik nyo yung mga kasulatan, for in them you think you have eternal life. And, basahin nyo yung kulay nila. 1, 2, 3. Sabi niya sa mga Pariseo, mga religious leader ng panahon ni Jesus, sabi niya, binabasa nyo, sinasaliksik nyo yung kasulatan. Kasi iisip nyo, meron kayong buhay na walang hanggan dyan. Sabi ni Jesus, itong mga binabasa nyo, itong mga sinasaliksik nyo, scriptures, Genesis, Tumalakay, ilang books? 39. Ito, inaaral ninyo. Ito ang mga nagpapatotoo sa akin. Pero hindi naman ninyo gustong lumapit sa akin para magkaroon kayo ng buhay. Basa kayo ng basa ng Bible, ng scripture. Itong binabasa nyo, ito, nagpatotoo. Tingin. Basa kayo ng basa. Sabi ni Jesus, eto na yung binabasa nyo, nakatayo sa inyong harapan. Hindi naman kayo lumalapit sa akin para magkaroon kayo ng buhay. Yung mga sinulat, ito, nagkatawang tao na. Ayaw naman nilang manampalataya. Amen ba? So, dadalhin ko kayo sa sinulat doon sa Lumang Tipan, sa libro ng Leviticus. Sabihin nyo, Leviticus. Ito yung mga ayaw-ayaw na basahin kasi napakadaming seremonyas. Sabi diyan, this is the law of the sacrifice of peace offering. Ito ang batas tungkol sa alay ng mga handog, pangkapayapaan. So kung gusto mong maging mapayapa sa Diyos, magdadala ka ng handog sa Panginoon. Sa panahon nila, sa Lumang Tipan, yung batas. Ito yung batas. Verse 12. Kung ihahandog niya iyon bilang pasasalamat, tingin po kayo, kung may dala ka kukuha ka ng baka, kung mayaman ka, baka, kung mayaman ka lang, o yaman ka lang, dadalhin mo tupa o kaya kambing, kung mahirap ka, konting hirap, dadalhin mo kalapate. Tingin. Lahat yun ang simbolo noon si Jesus. Pag mahirap ka, kalapate. Pag yaman ka lang, tupa. Pag mayaman ka, baka. Nandyan po ba kayo? Lahat yun ang simbolo noon si Jesus. Sa Lumang Tipan, baka, kambing, kalapate. Dadalhin mo yan. Kung mag-o-offer ka ng handog, sacrifice of peace offering. Right? Peace offering. Dadalhin mo yan. Ngayon, kung yung peace offering mo ay bilang pasasalamat, kung ihahandog niya yun bilang pasasalamat, ihahandog niya kasama ang alay ng manipis na tinapay na walang pampaalsa. O, tingin. So, kung mayaman ako, may dala akong baka. Yung baka na yun, hawakan ko sa ulo, lahat ng kasalanan ko mapupunta doon sa baka, yung baka na malinis, walang sugat, wala, perfect na baka. Kung meron ka 1,000 baka, pipiliin mo yung pinaka-the best na baka. Yun ang ipapapatay mo, kapalit para sa kasalanan mo, para peace na kayo ni Lord. Peace, Lord, peace. Ayan na yung offering ko, Lord, peace. So si Jesus, yung peace offering, right? Tapos kung pasasalamat yan, magdadala ka ng manipis na tinapay na walang kalumit. Ano yung kalumit? Pampaalsa. Di ba? Pag gagawa ka ng tinapay, malalagyan mo ng kalumit, pampaalsa. Walang pampaalsa na hinaluan ng langis. Tignan niyo po, yung detalye-detalye. Mga munting tinapay na hinaluan ng langis. At manipis na tinapay na gawa sa magandang uri ng harina na hinaluan ng langis. Hindi niyo ba alam na si Jesus din yan? Kaya nga sabi ni Paul, di ba? O, tingnan nyo, papakita ko sa inyo. Harina, hinaluan ng langis. Pag niluto na yan, ito na itsura niyan. Matcha bread. Manipis na pita bread, matcha bread. Pag pupunta ka sa Diyos, gusto mo ng peace offering, tapos dadali mo yun kung may pasasalamat ka, magpapasalamat ka sa Diyos, magdadala ka ng peace offering,
tapos may dala kang ganyan. Dadali mo bilang peace and thanksgiving. Nakita niyo ba? Ready na ba kayo? Gusto niyo makita si Jesus? So, ang ibig sabihin ng langis, Holy Spirit yan. Yung bread, tinapay. Tingnan niyo po. Kaya yung tinapay, kaya sabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, kanin niyo makibahagi. I am the bread of life. Bakit may langis? Pinulpil ni Jesus yan. Tingnan niyo ito. Now, the birth of Jesus Christ, yung tinapay sumisimbolo ng pagkatao ni Jesus. Now, the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with a child of Jesus, the bread with the oil. Humanity, yung bread. Kailan sinabi ni Jesus na siya yung tinapay ng buhay? Nung siya ay wala pa o nung siya ay nagkataong tao na? Humanity with the Holy Spirit. Then Joseph, her husband, being just. So pinupulfill ni Jesus yung kautusan. Then Joseph, her husband, being just man and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take you Mary, your wife, for which is, basa, is of the Holy Spirit, and she will bring forth a son, and you call his name Jesus, for he will save his people from their sin. Nung nakita ni John the Baptist si Jesus, sabi niya, look, the Lamb of God. So sino yung Lamb? Sa Old Testament, Lamb is talagang tupa. Sa panahon ni Jesus, sino na yung Lamb? Tupa ba o si Jesus? Look, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Tingin. So si Jesus yung sacrificial peace offering. Si Jesus, yung tinapay na walang pampaalsa. Bakit walang pampaalsa? O sagutin din natin. Ulit, sabi diyan, nung inumpisahan ni Jesus yung ministry niya, sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me, bread with oil. Amen. Because He has anointed me to preach the gospel to the poor, He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Tignan niyo po, verse 20, then he closed the book. Kinuha niya yung scroll ng Isaiah. Binasa niya yan, Isaiah 61 verse 1 and 2. The prophets, which is part of the scripture. Then he closed the book and gave it back to the attendant and sat down, in the eyes of all who were in the synagogue were fixed on him. And he began to say to them, basa! In Isaiah, it was said, in Leviticus, the bread with oil. The Spirit of the Lord is upon me. Naintindihan niyo po ba? Today, yung Isaiah 61, napulpil na ngayon sa harapan niyo. Under the prophets, Isaiah, under the law, Leviticus 7, papulfill na sa inyong harapan. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? So, the Holy Spirit, bakit? Tignan niyo po, sabi ni Paul, 2 Corinthians chapter 5, verse 21, for God made Jesus knew no sin. Sabi niyo, knew no sin. To be sin for us, so that we might become the righteousness of God. 1 Peter chapter 2, verse 22, Jesus committed no sin. 1 John chapter 3, verse 5, in Christ, in Jesus, there is no sin. Tingin. Bread with oil. So, nung nagkatawang tao si Jesus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at puspos ng banal na Espiritu, that's why, nung si Jesus ay nagkatawang tao, as man, wala siya, hindi niya alam ano yung kasalanan. Sa loob at labas niya, wala siyang kasalanan. Hindi siya nagkasala kahit isa. Tingin, kaya siya ang karapat-dapat na isacrifice para sa iyo, sa akin, at sa kasalanan ng sanlibutan.
So when you believe on Him, bam! Parang ikaw na yung nag-offer ng sacrificial offering at ng thanksgiving offering. Nandiyan po ba kayo? Bibilisan natin kasi mahaba to, mga 200 slides to. Hindi, joke lang. So verse 13, sabi diyan, besides the cakes. So pagdala mo, pag may dala ka na, so yung tinapay na may langis, nakita niyo sunog. Yun yung picture ni Jesus. Kaya yung kukuha ka ng harina, lalagyan mo ng langis, tapos bubugbugin mo, tapos ipoporma mo, tsaka mo isusugba. That's the picture of Christ on the cross. Judged because of our sins. Wala hong hindi importante sa Bible. Lahat yan ang direction para makita mo si Jesus. Sabi ng verse 13, maliban dito, so pag may dala ka na, tignan nyo, may dala kang baka o tupa, o tinapay na walang libadura na may langis, tandaan nyo po, yung picture ng libadura sa harapan ng Diyos o sa Bible, kasalanan. Kasalanan, kayabangan, wala lahat nun si Jesus. Wala lahat nun si Jesus. Madaming testimony. Sinabi ni John, sinabi ni Peter, sinabi ni Paul, sabi ni Pontius Pilate, naghugas siya ng kamay. Wala akong masumpungang kasalanan sa kanya. Sabi ng asawa ni Pontius Pilate, wala kang dapat gagawin sa isang matuwid na taong yan. Sabi ng centurion, totoo nga, ito ay matuwid. Wala. Nag-testify lahat sila. Kasi siya, yung sacrifice for your sin. Amen. Sabi diyan, maliban dito, magdala rin siya ng tinapay na may basa. Kayo, samahan niyo ako. 1, 2, 3. So, kasama ng sacrifice of peace offering, kasama yung sacrifice of thanksgiving of his peace offering, magdala din siya ng tinapay na may pampaalsa. Ano ba yan? Ang gulo-gulo. Walang pampaalsa, may pampaalsa. Makinig kayong mabuti. Kaya yung iba, ayaw nang basahin yan eh. Kaya naiintindihan, ano yun? Papalsa, may papalsa. Gulo-gulo. Dapat yung daanan niya para makita niya, yun ba yun? Lahat yun si Jesus. Tinan nyo. Binabasa ko lang yung 7:13-15 ha. Tinan nyo po. And of he shall offer one of the whole oblation for a heap. So yung may dala kang pampaalsa, iaalay mo yan, siya maghahandog mula sa bawat uri ng tinapay na ito bilang kaloob sa Panginoon. Ang mga tinapay na ito na ihandog ay para sa paring nagwisig ng dugo, hayop na handog para sa mabuting relasyon. Sa Tagalog, hindi mo masyadong makikita. Pag binasa mo sa English, tapos pumunta ka sa original na salita, at dadalhin mo itong tinapay na may pampaalsa, you shall offer one of those whole oblation for an heave. Sabihin nyo, heave. Heave offering. Kasama ng Thanksgiving offering, kasama ng sacrificial peace offering, itong tinapay na pampaalsa, ang ibig sabihin, to rise up, be high, be exalted. So dati walang pampaalsa, flat lang. Nung may pampaalsa, tumaas, di ba? So yun po ang ibig sabihin nun. Tapos, then, kakainin yung sacrifice of peace offerings for Thanksgiving, kakainin ng buong pamilya. Ibig sabihin, doon sa kanila, yun yung sacrifice. Tapos kainin nyo, may peace na kayo. 1 year, peace, Thanksgiving. 1 year. Paulit-ulit ginagawa yan. Taon-taon. Amen ba? Tingin po kayo. Ito sabi ni Jesus, huwag ninyong akalaing na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at mga propeta. Tingin kayo. Yung kautusan, binasa natin, ito yung sacrifice. Peace. Sacrifice of peace. Tapos, thanksgiving. Tapos, heave offering.
Saan nakasulat yon? Ba't tingnan nyo? Saan nakasulat yon? Sa kautusan. Leviticus. Right? And the Spirit of the Lord is upon me. Saan nakasulat yon? Basa. Sa prophet. Sabi ni Jesus, akala nyo, pumunta ako dito. Huwag niyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa. Yung Leviticus na binabasa natin, at yung Isaiah na binabasa natin, na parito ako, hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi, basa, upang tuparin. Tingin. Sa law, si Jesus is sacrifice of peace. Siya yung tinapay na walang libadura na may langis. Naintindihan niyo? From the law and from the prophets Isaiah. Pag hindi niyo po alam yan, babasa ka lang, binabasa mo lang. Eh may meaning yung may interpretation yan. Saan magaling yung storya na yan? Nagkatawang tao na si Jesus nga. Amen? Sabi niya, lahat yan, eto na, ako na yung katuparan ng Leviticus, ako na yung katuparan ng Isaiah. So, siya yung lamb, siya yung tinapay na walang libadura. Nakita niyo? Yung may libadura naman. Gusto niyo makita? Basahin muna natin to. Sabi ng Hebrews 10:1-14. Ulitin ko yung law of the prophets, hindi niya ho yan. Wag na tayo natin ano ito. Pag na-born again kayo after 2020, 2025, tanggalin niyo na yung Genesis to Malakay. Hindi, paano makikita tong storya na to kung hindi mo siya pupuntahan doon? Si Jesus sa 39 books nakatago. Si Jesus sa bagong tipan, wala. Siya na yung tumupad. Yung tupa, tao. Yung tinapay, tao. Naintindihan niyo ba? Kaya sabi ng Hebrew, for the law, Leviticus, Exodus, Deuteronomy, for the law having a shadow of the good things to come. So yun ay anino. Tingin po kayo. Pag ako may dalang crispy pata, kunyari 100 tayo dito, may 100 crispy pata. Ito po yung anino ng 100 crispy pata. Ito yung totoong crispy pata. Anong kakainin nyo? Yung anino o yung totoo? Yung hulo, anino. Ano, kakainin nyo yung anino? Pag hindi kayo nag-uutot-utot, puro anino ng crispy pata kinain. The law having shadow. So ito yung anino, ito yung shadow, ito na dumating na si Jesus. Ito na yung reality. And not the very image of the things can never with these same sacrifices which they offer continually year by year, make those who approach perfect. Kahit dalan niya nila taon-taon yan. Baka o kambing o tupa, tapos mayroong tinapay na may langis, o tinapay na may libadura, kahit dadalhin nila yan, taon-taon, hindi sila napaperfect. Hindi napapatawad ang kasalanan nila. Hindi sila at peace sa Diyos. Wala silang pasasalamat sa Diyos. Naintindihan nyo? For then, would they have not ceased to be offered? For the worshippers once purified would have no more consciousness of sin. Kung totoong effective yun, banal na yung mga tao. May payapa na yung mga tao. Wala nang kasalanan, wala nang consciousness ng sin kasi yun ang nag-aalis. Hindi. Dahil shadow nga yun, anino yun. Anino ng totoong darating. Verse 3, tingin po kayo. But in those sacrifices, basa. But in anong nire-remind ng dala nilang sacrificial peace offering? Ano yung dala nilang tinapay na may langis,
tinapay na may libadura. Ano ang nagpapaalala sa kanila taon-taon? Na sila ay may kasalanan. Walang pinagkaiba yan yung namamanata ka. Taon-taon namamanata, di ba? Yung mga kabataan, sama tayo, dabar ka, saan? Bakit tayo antipolo, nakapaa, pampalis ng kasalanan. Nagpapaalala ng kasalanan. Katulad niyan. Amen. For it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. Imposible. Therefore, when Jesus, referring to Jesus, came into the world, he said, sacrifice and offerings you did not desire. Ayaw ng Diyos yun, yung mga paraanan na yun. Bakit ito binigay ni Moses yun? Kasi ayaw nilang sumampalataya kay Jesus. Ayaw nilang sumampalataya sa Diyos. Tuturo ko sa inyo yan next part 3. Kaya huwag kayong mawawala. Kaya binigay ni Moses yan para, yan, ayaw nyo. Di lagi nyo maalala ay kasalanan nyo, maalala ay kasalanan nyo. Pero pag lumapit kayo kay Jesus, ito yung resulta. Tingnan nyo po. Gusto ba ni Lord yon? Gusto ba ni Lord yung sacrifice? Therefore, when He came into the world, He said, sacrifice and offering you did not desire. But, basa. Tingnan. Instead of bull goats, a body. God who became man, you have prepared for me. Tingnan. In burnt offerings and sacrifices offerings ng tinapay for sin, sabi ni Lord, ano? You had no pleasure. Hindi natutuwa yung Diyos doon. Kaya kahit ano yung ginagawa natin sa ating religious belief, akit ng ano, wala, kala tuntua yung Diyos. Tuwing nagtatanggal ka ng sapatos, naglalakad ka mula dito pa Antipolo, umiiyak yung Diyos. Bakit ka nagsasakripisyo sa kasalanan mo? Di ba binayaran ko na? Sagot. Bakit nagpapakasugat-sugat ka? Nasugatan na ako. Gusto mo bayaran yung kasalanan mo? Sige, mamatay ka. Hindi mo mababayaran ang kasalanan mo. Bakit? Ang dami mong mga seremonyas, ang dami mong mga paraan para magpakabait ka. Hindi yan ang paraan. Ginawa ko na para maging mabait ka. Ginawa ko na para maging matuwid ka. Ginawa ko na para mapatawad ka. Ginawa ko na para tunay kang magpasalamat sa akin. Nandyan po ba kayo? Then I said, sabi ni Lord, behold, I have come. Basa. Basa. 39, Genesis to Malakay. The scriptures, the law, and the prophets. Sundan niyo po ako para maano kayo sa kwento. Pag nagbabasa ho tayo ng Bible, sundan niyo kasi para makita niyo yung kwento. Para kayo nanonood ng sine. Pag yung gusto niyo lang, yung nagkikising scene, nanonood kayo. Pag drama na, wala na, tinutulugan niyo. Tapos pag tinanong kung anong kwento, hindi niyo alam. Sabi ni Jesus, I have come in the Scripture, 39 books, to do your will, O God. What is the will of God? His death, sacrifice, burial, and resurrection. Previously saying, sacrifice and offering, burnt offerings, and offerings for sin. Basa. Hindi natutuwa yung Diyos. Kala na tuwa yung Diyos. Binigay ni Moses yun para paalala sila, makasalanan kayo, makasalanan kayo, makasalanan kayo, makasalanan. Para pumunta sila direkta kay Jesus. Lahat ng mga religious ano natin, pag-pray sa ganito, pag-prosesyon, lahat yun, nagpapaalala, makasalanan ka. Kasi kung sumasama ka doon, ang isip mo para mabawasan yung kasalanan mo, di ba? Nandyan po ba kayo? Kahit tayong mga Kristyano, akala natin, yung pagpapakabait natin, nag-i-score ng points. Wala ho. Lahat ng pagpapakabait mo, 0 points. Yung ginawa lang ni Jesus, ang 100 points.
Amen. Kaya panindigan na, sabi ni Pablo, manindigan kayo dito. Panghawakan nyo dito. Dahil ito, 100 points. Ligtas kayo. Amen ba? O, tingin. Which are offered according to the law. O, tingnan nyo. Verse 9. Then he said, Jesus said, Behold, I have come to do your will, O God. He takes away the first. Inalis niya na. Tinupad niya na. Ang pag-alis niya, hindi niya, alisin na natin yung mga lolo na yan. Hindi, sabi niya, di ko yan inalis. Tinupad ko yan. Naintindihan nyo? By that will, we have been sanctified through, basa. So, dahil tinupad na lahat ni Jesus yun, siya na yung isa na lang na sacrifice. Isang sacrifice. Para tayong lahat mas-sanctified, mapabanal. Amen ba? And even priests, every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifice. We can never take away sin. Laging ino-offer ng saserdote sa panahon ng batas. Hindi nag-aalis, kundi nagpapaalala. Tingnan nyo, si Jesus. But this man, basa, 1, 2, 3. Ilang sacrifice para sa ating kasalanan? Tingin. Nung namatay si Jesus, hindi pa ako tao. Hindi pa tayo tao. Lahat ng kasalanan natin, future. Pero when Jesus died, 2025 years ago, all of this was paid by the body of Christ on the cross and His resurrection. Ilang sacrifice? Ay, bakit ang dami mong sakripisyo dyan? Kapatid, bakit ikaw ang dami mong sacrifice? Hindi, sabi ni Mel, hindi, nakatingin ako sa video. Bakit dami mong mga paraphernalyang sakripisyo dyan? Nandyan po ba kayo? Nung siya'y pinako sa krus, namatay, pagkatapos sa 3 araw, nabuhay na muli, umupo sa kanan ng Ama. From that time, waiting till His enemies are made His footstool. Alam nyo, last enemy na lang ng natin. Yung enemy ng kamatayan. Kasi pagbalik ni Jesus, bibigyan na tayo ng katawang hindi na umamatay. That's the last enemy. Oh, verse 14, basa! By one sacrifice of peace offering, you are perfected. You are holy forever. Tingin, forever. Tingin po kayo, pag sinabi forever, mula ngayon hanggang sa pagdating ni Lord, kahit anong mangyari, ano pang gawin mo, ano pang dumating sa iyo, once you believe in Christ, you are at peace with God and you have giving thanks to the Lord because you believe in Christ. The sacrifice of peace and the thanksgiving offering. Sabihin niyo, hallelujah! Hallelujah! Alright! Bait-bait ng Diyos sa atin. Magpapabaga, hallelujah. O, tingin. O, pansinin nyo to, nung si Jesus nabuhay sa mga patay, tingin nyo po, nabuhay na siya. Nabuhay na siya. Hindi naniniwala yung mga disciple niya. Kasi iba yung isip nila eh. So sabi ni Jesus, O foolish ones and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Ang hirap-hirap sa inyo, ang hina niyong maniwala. Lahat ng mga sinabi ng propeta na itong Kristo na to, ipapako sa krus, pagkatapos, ililibing, pagkatapos ng 3 araw, will enter into His glory. Beginning at Moses. Pag Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, the law of Moses. Prophets, Isaiah, Jeremiah, Habakkuk, Zephaniah, Nahum, Malakay, every prophet.
He expounded to them in all the scriptures, 39 books. Basa, the things concerning. O, sino yung sinasabi doon sa 39 books? Si Jesus. O, tingnan niyo to, pansinin niyo to. Tingnan niyo to, ha? Then they drew near to the village. Kausap niya si Mr. and Mrs. Cleopas, yung kanyang dalawang disciple. So, nung pamalapit na sila sa village, kung saan nakatira sila Mr. and Mrs. Cleopas, he indicated that he would have gone further, na aalis na si Jesus. Jesus na nabuhay sa mga patay na yan, ha? Kasi kala nila multo, hindi sila naniniwala eh. May laman at buto, nakita nila nabuhay sa mga patay. Tapos pinigilan nila si Jesus. But they constrained him, saying, "Abide with us, for it is towards evening." Magagabi na po. Ang tagal na hong nag-araw, magagabi na. So, mamahinga muna ho kayo sa amin. Stay with us. So, dinala nila si Jesus sa bahay nila. Tingin po kayo. Tingin yung kwento kasi pag hindi nyo nakuha, kakainin ni Satanas, hindi nyo maintindihan. Now, it came to pass, he sat at the table with them. Then, basa. He took bread, blessed and broke it and gave it to them. Then their eyes were open. Kumuha si Jesus ng tinapay. Binroke niya. Kasi pinahinto nila eh. Dito muna kayo, magpahinga muna kayo. Isipin nyo, doon sa bahay nila, kumuha ng tinapay si Jesus. Nangyalam na eh. Tapos, pinarasaw, binigay sa kanila at kinain nila. Tapos nabuksan yung mata nila. Spiritualists, they knew him. Nakita nila, si Jesus to. Si Jesus nga ito na nabuhay na muli. Bakit nila nalaman sa tinapay? Tingin. Sabi sa inyo may kwento eh. Then, and he vanished from their sight. Nawala na si Jesus. And they said to one another, "Did not our heart burn with us while he talked with us on the road? While he opened the scripture to us?" Pambihira, nag-Bible study si Jesus. Pinakita niya sa scripture kung sino siya doon sa lumang tipan. Tapos doon sa pag-break ng tinapay. Tingin. So they rose up the very hour and returned to Jerusalem and found the 11 and those who were with them gathered together, saying, basa, kinausap niya sila, Peter, yung mga 11 disipulo doon, nabuhay si Lord! Buhay talaga! Nagpakita nga siya kay Simon Peter. And they told about things that had happened on the road and how he was known to them in, basa, in the breaking of bread. Tingin. Breaking of bread. Ito yung binrake ni. Tapos, now as they said these things, Jesus himself stood in the midst of them and said to them, basa, pag magdadala ka ng sacrifice, o yung sacrifice offering, si Jesus na, di ba? Magdala ka ng tinapay na may langis, si Jesus na, di ba? At dalhan mo ng tinapay na may pampaalsa. Yung isa walang pampaalsa, si Jesus in his humanity. Yung may pampaalsa, si Jesus when he was resurrected. Tapos sabi ni Jesus, "Peace to you." Nasaan nabasa yan sa Leviticus? Yung binasa natin. Naintindihan nyo ba? So Jesus is the sacrifice of peace and thanksgiving. Ano yung tinapay na may pampaalsa? This is the time na si Jesus ay nabuhay na sa mga patay, di ba? Di ko kayo marinig. O tingin. Sabi ni Jesus, di kayo naniniwala na buhay ako? Behold my hands, my feet, that it is myself. Handle me, see me. For a spirit does not have flesh and blood, but as you see, I have bones, flesh and bones. When he said this, he showed them his hands and his feet. Ito na ako, buhay ako. Pinakita niya yung butas dito, butas dito, butas dito, butas doon. Totoo nga. Binabalita ng Mr. and Mrs. Cleopas, hindi na naniniwala yung 11. Tignan niyo po. But while they still had believed, for joy and marvel, he said to them, "Have you any food here?" So they gave him a piece of boiled fish and among in honeycomb. He took it and ate in their presence. Then he said to them, "These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled, which were written." Basa, in the law of Moses. Tingin po kayo, specifically in the law of Moses sa Leviticus.
So, ano yung Leviticus doon? Yung, yung lamb, yung bread. Siya na yung lamb. Kaya hindi niya sasabihin na, siya na yung lamb. Tapos sinabi niya lang, peace to you. Siya na rin yung thanksgiving, right? And the prophets and the Psalms concerning me. And I open their understanding that they may comprehend the scripture. O, tingin. Yung isa unleavened, yung isa leavened. So, palagay nyo, ano yung biniyak ni Jesus doon sa, nung nagkainan sila, nung Mr. and Mrs. Cleopas? Resurrected na siya. Leavened. Yung leaven, because it speaks of resurrection. He was a resurrected body already. Naintindihan niyo ba? So yung binirik ni Jesus, leavened bread, that speaks of His resurrection. The bread with oil speaks of His humanity without sin. Bread with leaven speaks of Christ. His offering as a thanksgiving offering. You see now? Bakit naman kumuha ng tinapay? Ano ba yung may kumuha ng tinapay? Resurrected siya, kumuha siya ng tinapay. Ano yung pinapakita ni Jesus doon? It's all points to the law. Naintindihan niyo po ba? Itong dalawa to, yung isa nakapikit. Amen. Ito naman nakagano. Amen. Ay, bilib ko dito. Magagaling. Magagaling. O, kaya niyo yan? Hindi niyo kaya yan. Nakapikit at nakayuko. Naintindihan niyo? Amen. Nakita ba nila? Sasabihin nila, Amen. Saan naman mata nito? Ang ganda lang yung mga mata nito, no? Kailangan nyo makita yan. So, sabi ko, wow, grabe, Lord. Yun pala yun. Yun pala ang meaning nun. Nung pinuputol ni Jesus yun at sinasabi niya, binigay niya, leavened bread yun. It symbolizes that He was resurrected. Tingin. Oh, Jesus pinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo! His resurrection speaks that your sins are all forgiven. Sabihin mo sa katabi mo, bulong mo lang. Manampalataya ka. Forgiven ka na, boy. Siya'y pinapatay. O, saan siya sa law? Ano siya? Ano siya sa law? Yung kordero. Right? Nung pinapatay siya, siya yung tinapay na may langis. Nung binuhay siya yung tinapay na mayroong lebadura. Ang bihira. Kaya lahat tayo pinatawad na. Pastor, yung magagawa kong bukas, pinatawad na. Yung gagawa ko sa 2028, pinatawad na. Nagnakaw ako sa bangko, pinatawad na, pero kulong ka. Kulong ka. Nag-dealer ako ng drugs, pinatawad na, pero kulong ka, boy. Gumamit ako ng drugs, pinatawad na. Pero pag nahuli ka, kulong ka ulit, boy. Kulong ka. Sa kulungan, nakakulong kang pinatawad. Pag inabot ka sa pagdating ni Jesus, kahit nasa kulungan ka, pupunta ka sa langit. Naintindihan nyo?
Pero habang tinuturo, tutulog ka, hindi mo alam. Patay ka, boy. Patay ka. Pupunta ka ng purgatorio. Malapit yun sa impyerno. Konting kembot lang, impyerno ka. Joke lang. Nakita niyo yan? That's the law! Pira. The bread with oil and the sacrificial of peace, together with the lamb, with the bread with leaven, this is the sacrifice of peace and thanksgiving. So when you believe in Christ, bang, you have it all. You are forgiven. You are forgiven forever. And you are at peace with God. Amen ba? Sabihin nyo, hallelujah! One more? Tingnan niyo po, ito kinumpleto yung kwento ni Jesus. Yung tinapay na may libadura, at yung tinapay na may langis, at yung lamb. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. And we are witness of all things which he did, both in the land of the Jews, in Jerusalem, whom they, basa, killed. So they killed Jesus by hanging on the tree, on the cross. Oh, verse 40. Basa. Him God raised up on the third day. Look, where is that? Leviticus, the sacrificial of peace offering. How God anointed, buhay pa siya, the bread with oil. He rose from the dead, the bread with leaven. Him God raised on the third day and showed him openly, not to all people, but to a witness chosen before God, even to us who ate and drank with him after basa. He rose from the dead, and he commanded us to preach to the people and to testify that it is he who was ordained by God to be judge of the living and the dead. To Jesus Christ, all the prophets witness that through his name, whoever believes in him will receive forgiveness of sins. Forgiveness of sins. Kailangan marinig niyo yan. Sins. Ibig sabihin, your sins yesterday, your sins today, your sins in the future were forgiven when you believe in Christ. Sino siya sa Leviticus? The sacrificial of peace, the bread with oil, and the bread with unleavened. With leaven. Amen ba? Nandiyan po ba kayo? Kaya nung isang araw, sabi ng mga jailer sa kulungan, sinabi kay Peter, kasi nakawala yung mga nakakulong, papatayin yung jailer. Kaya lumapit siya kay kila Peter, sila inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Anong gagawin ko? Papatayin ako ng boss ko. Ang sagot ni Peter, sumagot naman sila. Basa. Dahan-dahan. Yung iba't ibang kulay. Pagtapos sa isang kulay, hinto, isang kulay, hinto, isang kulay, hinto, isang kulay. Okay? Ito ang sagot ni Peter. Sabi niya, paano kami maliligtas? Paano kami maliligtas? Sigurado kasi nakatakas kayo. Hindi kami nakatakas. Pero parurusahan ako ng boss ko. Papatayin ako nun. Ito yung jailer. O, sumagot sila Pedro. 1, 2, 3. Stop! O, dahan-dahan lang. O, sabay. Ulit, sumampalataya ka. Tapos, stop! Basa. Stop! Basa. Pambihira. Pag ikaw, sumampalataya ka dito sa sacrificial of peace offering, dito sa thanksgiving offering, with the may pampaalsang tinapay, pag dinala mo yan,
as a sacrifice of thanksgiving, ligtas ka. Ligtas ka. Kayo, ikaw, ako, pamilya natin, pag sumampalataya tayo dito kay Jesus na to, maliligtas tayo. Pati yung buo nating pamilya, pag sumampalataya tayo. Kaya ang ginawa nila Peter at ang salita ng Panginoon, yung gospel, pinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. So hindi pa sila sumasampalataya ha. So nag-share si Peter. At pag binasa niyo tuloy yung kwento, sumampalataya lahat ng buong pamilya niya. At lahat ng pamilya na to sa jailer naligtas. Amen po ba? Amen. Yan din po yung challenge ko sa inyo. Hindi lang ako, pamilya niyo. Ang dami na akong takot ng tao. Lindol dito, lindol doon, nakaw dito, flood control dito, baha dito. Ang daming takot na ng tao. Hindi na alam ano magagawin. Hinihintay pa yung big one. Eh, pag inabot ka ng big one, wala kang Jesus. Big time ka. Paktay ka. Amen po ba? So, ito na yung panahon. Ilagay natin yung buhay natin. Panindigan natin. Panghawakan natin. Panginoon, sa buong buhay ko, ikaw lang ang tagapagligtas ko. Panginoong Jesus, sa iyo ko'y binibigay at dinidepende ang buhay ko. Amen po ba? So tayo po ay pumikit. Pagkat yan na po yung huling slide. That's the part 2 ng ating Jesus, the sacrifice of peace and thanksgiving. Amen? Hindi ko kayo kailangan samahan sa panalangin. The mere fact na laman nyo yung katotohanan na yan, kailangan nyong sumampalataya, panghawakan ninyo, panindigan ninyo yan, hanggang sa huling araw ng buhay na ito, hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Siya po yung ating kapayapaan. Siya po yung pasasalamat. At siya po yung kasiguraduhan na ang lahat ng ating kasalanan ay binayaran at pinatawad. Siya po ang kasiguruhan na kayo ay pinabanal. Siya po ang kasiguruhan ng inyong kaligtasan. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, patuloy kong dinideklara ang katotohanan ito sa buhay ng bawat isa sa lugar na ito, maging doon sa mga nanonood ng live streaming na ito. Lagi nilang panghawakan ang ginawa mo at tinapos mo, Panginoong Jesus, sa krus ng Kalbaryo. At sa iyo lang ipanindigan, ilagak, at ipagkatiwala ang kanilang buhay. Dinideklara ko ang mga pamilya ng bawat isang narito. Panginoon, abutin mo ng mensahe ng iyong mabuting balita at ng biyaya ng Diyos na ginawa ng Panginoong Yesus sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay na muli sa mga patay. Gamitin mo po ang bawat isang narito. Gamitin mo po ang aming buhay bago mahuli ang lahat, ang mga mahal namin sa buhay, ang aming mga kaibigan, kahit ano pa ang kanilang kalagayan, maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dinideklara ko ang mga malulusog na katawan, lahat ng sakit at karamdaman, isinasansala ko lahat yan sa katawan ng iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. At dinideklara ko ang peace ng Panginoon. The chastisement for our peace was upon Christ, and by His stripes, GCC family are healed. Maging kayo na nanonood sa live streaming na ito, kung kayo po ay may cancer kayo, God is saying to you, kinuha lahat, binayaran lahat ni Jesus ang dahilan ng ating mga sakit at karamdaman at kasalanan, at sa kanyang mga latay, kayo'y pinagaling na. Cancer of the breast, cancer of the bone, cancer of anumang cancer na nasa inyong bahagi ng katawan, dinideklara ko kayong lahat. Kinakansela ko lahat yan sa kailaliman ng inyong mga katawan, niyang sakit o cancer sa inyo, sa pangalan ni Jesus. Kung kayo man ay may depression, anxiety, tumingin kayo sa Panginoong Jesus. Siya yung ating kapayapaan. He is our peace. He is our thanksgiving. I declare your healing and your body healed in Jesus' name. Peace in your mind. Peace in your heart. Jesus is your peace. Jesus is peace outside
peace inside. The moment you believe, you are giving Him thanks. You are giving and offering the sacrifice of peace and the sacrifice of thanksgiving. Ito po ang aking dalangin sa lahat ng narito at sa mga nasa live streaming. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. And amen and amen.